Samantala, mas pinaiigting na ng Department of Information and Communications Technology ang kanilang mga hakbang at kakayanan para matuntun ang iligal na pogo. Yan ang sentro ng balita ni Bernard Ferrer. Live, Bernard! Luisa, gagamit na ng frequency range finder ang DICT upang matunton at matigil ang illegal na frequency na ginagamit ng guerrilla-type POGOs. Kaugnay nito, nagbabala ang DICT sa publiko tungkol naman sa InfoStealer, isang uri ng malware. Lumipat na sa mga subdivision ang operasyon ng tinaguriang guerrilla-type POGOs. Dahil dito nakikipag-ugnayan ng Department of Information and Communications Technology sa National Telecommunication Commission upang makabili ng frequency range finder na makakatulong sa pagtukoy ng mga illegal na frequency. Bukod pa rito, nakikipagtulungan din sila sa iba pang law enforcement agency tulad ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Sa mga naunang operasyon, natuklasan ang ilang illegal na POGO operation sa Metro Manila, kabilang sa Parañaque kung saan mahigit 100 foreign nationals at higit 300 Pilipino ang naaresto. Kasunod nito, isang raid din ang isinagawa sa Pasay na nagresulta sa pagkakahuli ng mahigit 400 foreign nationals. Sa mga naaresto, 200 ay Chinese nationals, 100 ay Vietnamese at 24 ay Koreano. Samantala, kumpiyansa naman ng DICT na sapat ang ginagawang paghahanda ng Commission on Elections upang tiyakin ang seguridad ng automated elections sa bansa. But I think the security of the automated election system, given the time factor into consideration, is enough to mitigate any attempts to attack the system. Nitong 2024, naitala ang 5.4 na milyong malicious attempts laban sa 32 ahensya ng gobyerno. Ngunit matagumpay itong napigilan ng DICT. Nagbabala rin ang ahensya tungkol sa InfoStealer, isang uri ng malware na maaaring magnakaw ng mahalagang impormasyon. Karamihan sa mga nakikita niyong information, hindi na siya direct attack against our computer systems. Alam niyo ang nangyayari, kumakalat ngayon yung malware na kayo mismo, tayo, mga ordinaryong citizens, pag nag-type ka ng username password sa email mo, nadidetect nila yung keyboard na prines mo. Pinapayuhan ng DICT ang publiko na gumamit ng multi-factor authentication upang maprotektahan ang kanilang mga account. Fingerprint at facial recognition ng ilan sa mga mapisang opsyon para sa mas mataas na seguridad. Iniimbestigahan na rin ng DICT ang kumalat na peking recording ng boses ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na muli pinakalat ng bot armies mula naman sa ibang bansa. Luisa, patuloy na nakipag-ugnayan ng DICT sa social media platforms upang bantayan at labanan ang pagkalat ng peke o mapanlinlang impormasyon lalo na ngayong panahon ng halalan. Balik sa iyo, Luisa. Maraming salamat, Bernard Ferrer.